Pag-usapan natin itong, si Jack Argota at, yung kanyang pagpo-post ng sakit ni Bongbong Marcos. Kaya siya pinatawag ng NBI. Gusto niyo madinig ang totoong kwento? Pakita ko yung text. Standby lang. Standby lang kayo diyan. Standby lang, ha. Bubuuin natin yung kwento. Okay? Ay nako. Kasi maraming nagsasabi na pasok lang si Jack Argota sa Banateros, magkakademanda na. Kasalanan daw ng Banateros. Sige. Pag-usapan natin, ha. Ang dami na po, sir. Akala ko, legit eh. Ay, nakasabay na ako. Ang linaw, no? Naintindihan niyo si Jack? Si Sir Jack? Hindi, kaibigan natin yan. Actually, nung gabi, nag-buffet pa kami. Sabi niya, boss, uwi ta ako ng maaga kasi meron pa akong NBI. No? So, gusto nga namin siyang samahan, pero sabi niya, kaya niya na yan. Okay, so, kaibigan, kaya kung binibiro ko siya nung pagkabingot niya, tanggap niya yun. Sa amin, biruan talaga namin yan. Ha? So, hindi po natin ino-offend. Sa katunayan, natutuwa nga kami sa kanya. Engagement, gano'n. Mismong ang content creator na si Jack Argota o kilala rin bilang Sir Jack ang nagsabi for the views lang ang ipinost niyang medical certificate umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ano yun eh, nila-enhance ko lang kayo ChatGPT. So, kung ano lumabas na, pinost ko na lang. Patawa-tawa pa ang social media personality nang dumating kanina sa tanggapan ng NBI. Ito muna pag-usapan natin, okay? Sabi kasi nila, napasok lang si Jack sa Banateros, puro demanda na. Ang masasabi ko dyan, una, buti nga sa'yo. Kaya ito ipinasok dahil lahat nung sinasabi, pati nga sinasabi namin pati sinasabi ng Banateros na hindi naman sinabi ni Banat Bay. Si Banat Bay ang nadidemanda. Kaya ipinasok, si Banat Bay nagpasok dito eh. Kaya niya pinasok yan para siya naman ang mademanda. Buti nga sa'yo. Pero kidding aside. Alam nyo, iba po yung kwento sa media, iba yung katotohanan. Cybercrime Division. Ano lang? Pinasabina ng NBI si Argota dahil sa pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Ayon kay NBI Director Lito Magno, layo Ba't ganyan ang ngiti mo? Wala lang. Kasi alam nyo po, basta, hindi ko sasabihin yung alam ko. nito na mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang content creator. Ang awa naman ng Diyos, naunawaan ako. Paano ka maunawaan? Kami nga hindi ka namin maunawaan. Pambihira. Kailangan ano muna, 100% sigurado ka. Kailangan gamit na muna ng utak. Yun, eksakto. Ito joke, kaibigan na talaga natin yan. Matalik to si Alam nyo yung marami nagsasabi, buti nga sa'yo, Jack. Pinatawag ka kasi mayabang ka. Ewan ko sa iksing panahon na nakilala ko, isa si Jack doon sa naging kagrupo ko. Marami na rin naman akong grupo dati pa Hindi lang Banateros. Nasikat, pero hindi mayabang. Hindi po mayabang tumama na to. Kung makakasama nyo sa personal, hindi po mayabang. Mas marami pa ngang hindi sikat, wala namang binatbat, sobrang yabang. Hindi ko napapangalanan. Hindi lang to Banateros, marami akong dating kaibigan. Ito hindi mayabang, no? Pero eksakto tong sinabi niya. Tatandaan niyo tong statement na to. Kailangan
gamitan mo rin ng utak. Kailangan mong gamitan ng utak. Kaya binabanatan 'to ngayon ng mga kalaban kasi sabi niya, "Kita mo, fake news ka, ganyan." Alam niyo, eto normal 'yan. Pinaglalaruan nito si Bongbong. Hindi niya sinabi o kung sinabi man niya hindi ko aaminin. Basta ang nagsasabi niyan ako, opinyon ko. Pinaglalaruan nito si Bongbong at possibly ang NBI. Bakit? Posible ang NBI at siya may usapan na. Ano lang 'to, standard operating procedure, SOP lang 'to, ginagawa lang namin ang trabaho. Wag ka ng pumalag kasi tutuluyan ka namin. Posibleng nagipit din siya, eh. Anyway, aminin mo na sa media, kunwari fake news kasi yan lang naman ang gustong palabasin ng gobyerno, eh. Na walang sakit si Bongbong, 'di ba? Kasi yung nilabas nilang medical report, peke daw. Ang tanong, 'di ba? Eto tanong. Bakit hindi sila maglabas ng medical bulletin? Yung totoo. Nagigets nyo? So, kunwari, pinahabol lang sa NBI to si Jack. Tapos, sige na, aminin mo na lang na fake, na fake, na fake. Nakaligtas na sila Bongbong Marcos doon sa totoong sakit. Sa madaling salita, hindi naman sila naglabas ng totoong medical bulletin, eh. 'Di ba? Bakit hindi sila makalabas ng totoong medical bulletin? Dahil may sakit si Bongbong na malubha. Kasi kung hindi malubha ang sakit ni Bongbong, naglabas ng official record ang St. Luke's. Nagigets nyo? Ba't hindi nila kayang maglabas? Ang strategy nila, palabasin lang fake news. Pero ayaw nila maglabas ng katotohanan. So, possibly nagkaroon ng agreement sa NBI. Hindi ka namin tingnan nyo. Pustahan tayo, hindi magkakakaso si Jack. Pustahan? Banateros ini. Unless, bakbakan niya si Bongbong Marcos ng, hindi fake news yung lumabas. So, ano ginawa ni Jack? Ginamitan niya rin ang utak. Yan yung sinasabi niya. Magigets nyo? Pero ang itatanong nyo, asan yung totoong medical report? Bakit takot kayong maglabas? So, hindi fake news ang Banateros. Hindi fake news si Sir Jack. In my opinion, ginamit lang niya utak niya. Gigipitin siya, di ba? But it's out on the open. At andito kami para magsalita on his behalf. Pero opinion ko sinasabi ko, opinion ko. Hindi sa kanya. So, labas siya doon. Nagigets nyo na. Aminado raw si Argota na hindi berepika. Basahin ko nga yung text. Dyan lang kayo. Babasahin natin. Diyan lang, huwag kayong aalis. Babasahin natin. Oh yeah. Pati yung text niya mo medyo kaya nga dami hindi ko rin maintindihan yung text. May basta ito opinion ko. Read between the lines. Alam namin ang totoo. Ang pinakalat niyang medical record ng Pangulo. Kahit kabado, handa raw harapin ni Argota ang NBI dahil wala naman daw siyang masamang intensyon.
Umamin ang social media personality sa kanyang pagkakamali pero wala daw siyang pinagsisisihan. Kung nakapanaw sila sa akin, alam naman nila na nagpapatawa lang ako eh. Nauna nang sinampahan ng cyber libel complaint ng NBI ang ilang personalidad gaya nina Eric Celis at Jay Sonza. Ito yung sinasabi nila. Banateros, humanda kayo, next na kayo. Kasi sinimulan si Eric, si Jason sa iniisa na. Ito puro taga SME na ito. Diba? Ang SME na kasi hindi bakla. Tandaan nyo, hindi duwag ang SME. Hindi kami pasahod ng mga magnanakaw. Kaya pansin nyo, si Ka Eric, si Jason sa, tapos ngayon si dati si Banat Bay, ngayon si Jack Argota. Puro SME na, di ba? Okay lang yun. Bakit? Nauna na yung puno natin. Sino? Si PRRD. Kinulong na rin si Pastor Kibuloy. Ganyan naman eh. Pag hindi ka nila kayang hawakan sa liig, sigipiting ka. Pero okay lang yun. Part of yan eh. Diba? Pero tatandaan ninyo, hindi kami mukhang pera mga animal. Hindi kami katulad ng ibang media, mainstream media, bumabaluktot dahil pera-pera. Yung iba dyan, pag-aari pa nung hari ng buhaya. Na itinuro ni Argota na pasimuno raw ng lahat. Paglilinaw ng NBI walang masama sa pagbatiko sa gobyerno o magpahayag ng saloobin sa social media. Pero paalala ng ahensya, dapat nasa lugar pa rin at walang nilalabag na batas. Again, ang basehan Tama naman ang NBI doon. Dapat may facts. Kaya lang, ang tanong ko sa media, sana tinanong nyo na. Sir Jack, bakit hindi nyo tinanong asan yung medical report, yung totoo? Kung may peke, bakit asan ang totoo? Sana nagtanong na ng mainstream media ng ganun. is yung kung ano ang i-share mo. Ang nakalagay po kasi may mga data privacy yan, may unauthorized or alleged fake news. Wala pang formal na kaso kay Argota habang iniimbestigahan pa ito ng NBI. Hindi nakakasuhan yan. Kung meron man, hindi na patungkol dyan. Kasi nga, bakit? Pinaglaruan niya na si Bongbong. Ginamit niya na utak niya. Pusta? Nagsorry na rin ang content creator at inaming nadala lang siya ng emosyon. Mensahe pa ni Argota sa Pangulo. Para kay Marcos, masasabi ko lang sa kanya, kagaling ka, palakas ka, nakusimot na namin mo, huwag ka muna mamamatan. Oo, bakit? Bagamat maraming gusto nang mamatay si Bongbong, tayo naman ayaw natin siya talagang mamatay. Kasi ako sa akin lang personally, ang sa akin, ang buhay ng tao ay nasa kami ng Diyos, wala sa atin. So ako personally, masama man, mabuti, ayaw ko mamatay. Pag gusto na naman ng Diyos mamatay siya, di saka siya mamatay. Di ba? Wala sa akin yun. Pero ang stand ng Banateros patungkol kay Marcos, ayaw din naman niya mamatay. Kasi gusto ng Banateros pagdusahan ni Marcos yung kasalanan niya. Di ba? So, yun lang. Nagbabalik Next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin na may nadidinig po tayo na Sara at Bam Aquino sa 2028. Uy! Matindi yan. Duterte Aquino? Kung merong Duterte Marcos before, ngayon Duterte Aquino, pag-usapan natin yan. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga pagilitis sa kanila. Sangayon din naman ako talaga sa sinabi nito si Bam Aquino na hindi dapat tayo hawak sa liig ng ibang bansa. Ang problema sa atin, itong si Bongbong Marcos at saka mga dilawang tae na mga kasamahan mo, Bam Aquino, kain suka. Diba? Sinuka nila si Bongbong Marcos. Tapos, hawak sa liig ng Amerikano. Hawak pa sa liig ng ICC, ng ibang bansa.
Lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya, pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabing niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war, pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y O yan, eto. Nagbibida-bida raw si Bam Aquino, sabi ni Trillanes. Eto, panawagan ulit sa Dilaw. Kung meron kayong kukuhaning kasama nyo, yung may ambag, si Risa at si Trillanes, liability po yan sa inyo. Hindi nga nanalo itong si Trillanes sa Caloocan na mayor. Walang maiaambag sa Dilaw yan. Walang maiaambag sa pink. Kung ano man ang kulay na gusto nyong gawin, kayong mga nandya dyan, walang maiaambag si Risa at si Trillanes sa inyo. Ba't hinahayaan nyo magsalita yung ganyan? Eh si Bam, kahit ayaw natin sa kanya, alam nyo, Aquino pa rin. May hatak yan. May boses yan. May bilang yan. Si Risa, si Trillanes, walang hatak, walang boses, walang bilang. extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw Ate, balikan muna natin ito ha. Nagpapapogi daw, hindi kinumpleto nung News 5 eh. Nagpapapogi lang sa mga DDS yan. Hindi nyo ba naisip? Pwede rin Duterte, Bam Aquino, di ba? Malakas yan. For sure. Pag nagkaroon ng Duterte, Aquino, may problema ang Marcos. Hindi ko sinasabing sang-ayon ako. Pero ang sinasabi ko lang dito, posible. Diba? Sa katunayan, ayoko ng Duterte Aquino. Ayoko yan. Kasi sa tingin ko, kaya namang manalo ni Sara nang walang Aquino. Pero, pumupustura din ang BAM sa Duterte. Ha? Tatandaan natin, isa sa malaking problema natin, Marcos, para tuluyan na matigbak yan. Pero ako, ibang gusto kong katandem ni VP Sara. Hindi si Robin, hindi si Amy. Saka ko na ilalabas sa tamang panahon. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang Alam mo, kita mo, ginugulo kay ni Trillanes. Binabanatan ni Trillanes si Leni. Dahil ayaw daw isuko ni Leni ang PRRD sa ICC. Bakit kayo ginugulo? Ang malakas sa inyo, yung Leni, tsaka BAM. Let's accept it. Hindi si Trillanes, hindi si Heidi Mendoza. Mga walang boses yan. Hindi si Risa Ontiveros. Ilabas nyo sa picture, pagkakakitaan lang kayo ng mga yan. senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukang kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Answer it. We have a statement already. On time, sir. Any action, sir? We have a statement already. Bakit unfair kung si PRRD dito lilitisin? Una, Pilipino.
Pangalawa, dapat dumaan sa due process. Sige, kung gusto nyo padala sa dahig talaga, dapat padaanin muna sa due process sa Pilipinas. Ikinidnap lang, basta-basta, itong si PRRD papuntang dahig. Alam mo, ang problema kay Trillanes, parang gusto niya umikot ang politika, umikot ang ekonomiya doon sa pag-eliminate kay PRRD. Hindi po iikot ang sikmura ng taong bayan. Hindi po magkakatrabaho ang taong bayan. Hindi po gaganda ang ekonomiya natin. Hindi gaganda ang politika natin. Doon lang sa pagpapatalan nyo kay PRRD sa dahig. Ang problema itong si Trillanes, parang masyado siyang kinain nitong kanyang pagpupursu na ipadala si PRRD dyan. Parang wala na siyang buhay. Get a life, Trillanes. Eto, tapating kita, Trillanes. Irrelevant ka na kasi. Kaya mo lang ginagawa to para may silbi ka. Para kampihan ka ng dilaw. Wala ka ng boses. Wala ka ng bilang, Trillanes. Diba? Ginagamit mo ang taong bayan para sa iyong kapakanan. Dahil alam mo, laos ka na. Dahil alam mo, pag nanalo ang Duterte, may problema ka. Yung problema mo yun. Huwag mong idamay ang taong bayan. Huwag kang iyakin. Ha? Yung iyak mo yun. Walang kinalaman sa sikmura ng taong bayan. So, iiyak mo lang yan. Huwag mo na kaming idamay, mga Pilipino. Pakibasa na lang yung statement natin. Pero sa mga oras na ito, wala pang natatanggap na statement mula sa kanyang opisina ang Senate reporters. Si Senator Risa Hontiveros naman, na kaalyado ng senador, suportado ang kaso sa ICC. Hahayaan na lang daw niya na si Aquino ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya. Isipin mo yan, no? Si Trillanes, para maging relevant, si PRRD pinag-iinitan. Ito naman, parang ang ginagahasa niya si Kian de los Santos. Ginawa niya ng palabigasan yun para siya maging relevant. Ang lupit ng konsensya ng ali na to, no? Ayaw niyang patahimikin yung patay. Kunwari, pinaglalaban niya. Grabe konsensya. Mga naulilang pamilya. Bagamat hindi pa raw niya nababasa ang post si Trillanes laban kay Senator Bam, itinuturing daw ni Hontiveros na kaalyado ng oposisyon ang dating senador. I do consider him an ally and a friend, kaya binibilang ko siya at kanyang partidong Magdalo sa hanay ng oposisyon. Sabihin mo, dalawa kayong kikita dyan. Kasi dalawa kayong walang boses, dalawa kayong walang impluensya, dalawa kayong walang maiaambag sa dilaw, pero pag nakapasok ka at pinasok ka niya, parehas kayong kikita. Siyempre, bawat eleksyon may kita yan. Huwag nga tayong maglokohan. Anong ambag nyo sa dilaw? Wala. Wala kayong followers. Hello. Babanatan nyo pa sila, Bam. Ang baba na nga ng followers nyo, at sila na nga yung natitirang may followers kahit papaano, itong Lenny tsaka si Bam, ginaganyan nyo pa. Sa ngayon, nakafocus daw ang oposisyon sa reformation. Nagbabalita mula sa Ay, nako. Nako, buong Pilipinas nagdiriwang. Habang ang mga dilawang tae
ninenervyos, nag-iiyakan na naman ng mga animal. Ay, sa mga dilawan dito, masasaktan po kayo, promise. Kaya kung kayo nanonood dito kay Coach Oli, kayong mga dilawan, kayong mga pinklawan, lumayas kayo dito. Kayong mga kain suka, tatamaan talaga kayo dito. Kasi talagang nataranta sila dito kay BP Sara. So pag-usapan natin. Eto. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun! Ako si Coach Oli. Tatakbo ng marathon bukas. Uy, abangan ninyo. Pagtakbo ni Coach Oli, abangan po ninyo yan. Pero, eto, this is legit. Okay? Nagdeklara na po si BP Sara bilang tatakbo sa 2028 as President. Eto po. Baka hulugan po ito. Okay, alam ko naman napanood nyo itong kanyang speech. Bigyan natin ng komentaryo. Bakit ito napaka-importante? Alam nyo, marami tayong kakilalang DDS. Talagang gustong-gusto si BP Sara. Actually, 2022 pa lang gusto na siyang tumakbo bilang presidente. 'Di ba? Okay. Pero naudlot ito dahil ipinasok ang Marcos. Punyemas na mga Marcos yan sa buhay. Alam mo, ako talagang inis na ako dito sa mga Marcos na ito. Wala silang naidulot na mabuti sa Pilipinas. Parang nilagay kayo ng kaaway sa Pilipinas para pahirapan ng mga Pilipino. Kayong mga Marcos. Anyway, naudlot. Eto tuloy na. Pero marami sa DDS. Umamin kayo. Including me. Gustong-gusto si Sara, pero minsan nagtatampo. Bakit? Kasi pag ganon-ganon. Di ba? Tatakbo siya, hindi. Tatakbo, hindi. Tatakbo, hindi. To the last minute, nung 2022, biglang nag-cancel. Ngayon, alam natin tatakbo, pero hindi pa rin natin siguradong sigurado. So maraming mga DDS talagang inaantay ito. Although we know tatakbo ito. Pero syempre, iba yung diniklara. Baka mamaya, hindi na naman tumakbo. Magkalo, leche-leche. Oh, di ba? So ito, nagdeklara na. Yaan po ang gusto namin sa tatakbo. Alin? Decisive. Panalo tong ginawa ni BP Sara na ito. Nagdesisyon agad. Tinuldukan na yung mga usapin. Bagamat alam natin, wala namang nasurpresa dito sa ginawa niya, pero nilinyahan na niya. Dito ang mga dikolor. Dito yung mga kain tae. Dito yung mga kain suka. Itong ginawa ni BP Sara, naglinya siya. Saan ka? Sa kurakot? Sa magnanakaw? Sa adik? O yung mga galit sa adik? Yung mga galit sa NPA? Ito ang linya ni BP Sara. Mahigit 2 taon bago ang eleksyon 2028, idineklara na ni Vice President Sara Duterte ang intensyong tumakbo sa pinakamataas sa posisyon ng bansa. Sabi ng bise, kinailangan niya ng 47 taon para maintindihan na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanya. Unang umugong ang Ito, okay? This is I'm very, very proud of. At paulit-ulitin ko po sa inyo. Hindi namin sinuportahan si Bongbong Marcos. Ang Banateros hindi sumuporta kay Bongbong Marcos. Nakinig kami kay PRRD. And we prove it. Tama yung aming desisyon. But anyway, nandito na tayo. Di ba? Maraming nagsasabi, bakit ang aga mag-announce ni BP Sara? 2 years and 3 months pa bago 28 election ba't siya nag-announce? Maraming nagsasabi, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero ang pinakadahilan dito, pakinggan po natin, ito ay napaka-importante. Maraming nagsasabi na yung mga front runner, yung mga nangunguna sa eleksyon, mataas sa survey, tapos unang nag-announce, lahat po talo. Kaya bakit maaga nag-announce si Sara? Bakit siya nanguna? Talunan yung mga yun, yung mga nag-announce, di ba? Dati. Ang kaibahan po kasi kay BP Sara, nung nauna siya nag-announce,
binabanatan na siya. Kasi yung iba daw, pag nag-announce ka na, babanatan ka ng maaga. Bago pa mag-eleksyon, durog ka na. Ang kaibahan ni BP Sara, pagka Vice President pa lang niya ng 2022, 2023, binabanata na siya. At nananatiling mataas sa survey. Nakita niyo yung difference? Ibig sabihin, yung mga blows kay BP Sara, walang epekto. Bakit? Bukod sa siya'y Duterte, bukod sa marami siyang nagawa, dahil sa mamang ito, nakatulong. Bakit mataas si BP Sara? Dahil sa mamang ito, si Bongbong Marcos. Dahil sa sobrang sama ng panunungkulan nito si Bongbong Marcos. Talagang kahit anong tira kay BP Sara, mataas pa rin sa survey. Kaya iba po ito si BP Sara compared dun sa mga natalo na binanata ng maaga. Pangalan ni Inday Sara sa isang presidential race noong 2022, bagaman tumakbo lang sa pagkabise ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pakikipagtambalan niya kay Marcos, hiningi niya ng paumanhin ngayon. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Yon, masakit yan. Tinulungan niya. Humingi siya ng tawad dahil tinulungan niya si Bongbong Marcos maging Pangulo. Hiniling niya sa taong bayan, Claire, wag mong iibahin yun. Hindi sinabi ni Sara na siya ang nagpanalo kay Bongbong. Ang sinabi ni Sara, dahil tinulungan niya si Bongbong. Okay? Claire, maliwanag yun, wag kang fake news. Pero, katanga mo na lang. Kung hindi mo alam na ang talagang nagpanalo kay Bongbong si Sara. Hindi nga nanalo kay Leni yan eh. Tandaan nyo ha, Vice President, hindi nanalo kay Leni yan si Bongbong. Ayaw na ng tao sa Pilipino sa mga Marcos. Nabuhay lang naman ulit siyang Marcos dahil sa Duterte eh. Kaya matibay itong pagsabi niya ng humihingi ako ng tawad sa inyo. Alam niyo po, pinapatawad na namin ikaw, Sara. Kaming hindi sumuporta kay Bongbong. At doon sa mga sumusuporta, patawarin nyo na rin si BP Sara. Pero, pangalawa niya na to. Alam nyo kung saan siya unang humingi ng tawad? Noong anniversary ng KOJC. Noong siege na sinugod ng 5,000 pulis ang KOJC. Yung binaboy nila ang reliyon ng KOJC nitong mga lintik na mga pulis na ito. Etong mga pulis na ito na nambaboy. Ito sa pangunguna ni Torre. May mga hindi pa nga pulis, pinagsuot ng pulis. Yun ang nakakaasar. Inamin nito ni Torre, pinagsuot niya ng pulis, hindi pulis. Bawal po yun. Nung pumasok si BP Sara doon sa siege, nagalit si Torre. Bakit? Humingi siya ng paumanhin sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Dahil hiningi niya na suportahan si Bongbong Marcos. Doon pa lang, na-realize niya na mali yung ginawa niya. Pero ngayon, inulit niya. Ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa unit team. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Hindi ka kasi nakinig sa Banateros. Si PRRD nakikinig sa Banateros. But seriously, nakita niya na ang pagka-fake news ni Bongbong. Doon siya nagka-problema. Diba? Pero kita na natin yun, matagal na.
But anyway, hindi po 'to para sisihin si Sarah. Ito po ay para linawin na tayo ay hindi mabubudol ulit ng isa na namang Marcos. Na hindi tayo mabubudol ulit ng mga walang silbing politiko. Huwag po natin titingnan yung apelyido. Tingnan ninyo yung nagawa. Ano ba ang nagawa ni Bongbong Marcos? Wala! Kung kayo ay matinang, kahit itaas pa ang kamay niya ni PRRD yan si Bongbong, hindi kayo matitinag. Bakit? Nakatingin kayo sa ginawa ni Bongbong. Nakikita niyo po yung alam naman natin walang nagawa. Di ba? So, huwag na tayong magpapabudol. Pakiusap lang po, huwag na tayong papabudol ulit sa Marcos. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. June 2024 nang magbitiw si Duterte bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Yan, teka muna. Putulin natin dyan. Hindi niya kinaya yung tad-tad na pagnanakaw. Ganun na lang, simplihin na natin. Diretsahan na natin. Yung katarantaduhan dyan sa 2025 budget, hindi niya kinaya. Panawagan natin, kayong nakinabang dyan sa 2025 budget, kayong mga pumirma, kayong mga animal kayo, kayong mga magnanakaw dyan sa 2025 budget, kayo, nakinunsinti nyo yan, lintik na 2025 budget na yan, kilabutan kayo. Magsalita na kayong isa-isa. Hindi po pwedeng tahimik ka ngayon. Tanga ka ba? Pasensya na, galit ako ngayon eh. Kaya nga gustong-gusto ko itong nagdeklara na si BP Sara. Hindi ka pwedeng tahimik ngayon. Sa panahon ngayon, it's either you are pro-addict or you're anti-addict. Pag nanahimik ka, you are pro-addict. Ganyan kasimple yun. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. At dahil sa ambag umano sa panalo ng Pangulo, Nangangayayat ka, nakadayet ka ba? inihingi rin ng tawad ng Vice Presidente ang mahal na bilihin, kawalan umano ng Alam nyo kung bakit tumataas ang bilihin? Di ba? Bakit? Sa mga smuggled, animal kayo. Pati bigas smuggled. O, di ba? Sinabi ni Saldi ko yan? Yung pamilya nito mga Marcos. Kasabwat sa smuggling. Saan ka nakakita? Asukal. Tumaas ang presyo. Di ba? Asukal, sibuyas, bigas at the get-go kasi simula pa lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos, bira. Pati sibuyas tumaas, anak ng teteng. seguridad sa pagkain, kapos na kita, hindi umano epektibong healthcare, kawalan umano ng independent foreign policy at korupsyon. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Claire, maraming nalulunod dahil sa magnanakaw. Claire, madaming nalulunod dahil sa magnanakaw. Idinidiin lang natin yan. Hindi lang si Claire. Tito Soto. Pinky Lacson. Mga congressman. Romualdez. Dizon. Kayo. Lahat kayo na hinaharangan nyo ang investigasyon para matukoy kung sino magnanakaw ng ghost projects. Maraming nalulunod. Di ba kayo nakukonsensya? Talaga bang asal animal na kayo?
Dito sa Pilipinas, umiiwas ang mga politiko na magdeklara ng maaga ukol sa kanilang mga plano sa eleksyon sa pangambang siraan sila ng mga kalaban sa politika. Pero sabi Yun yung sinasabi natin, iba po yung kay BP Sara. Kasi na-survive niya na. Ang tagal na siyang binabanatan. ni Vice President Sara Duterte, hindi na ang pagsira sa kanyang pangalan ang pinangangambahan niya, kundi ang kinabukasan ng bansa. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Ayan, teka muna. Kayo mga matatapang na gusto makipaggera sa makipaggera sa China. Saka kayo magtapang-tapangan kung hindi dalawa passport nyo. Saka kayo magtapang-tapangan na lumaban sa gera sa China kung kayo ang makikipaglaban. Ang problema sa karamihan sa inyo, mga keyboard warriors, mga animal. Sabi nga ni Robin, wala kayong mga tira. Bakit? Dalawa passport nyo. May bahay kayo sa ibang bansa. Yung mga anak ninyo, pamilya nyo nasa ibang bansa. Katulad yung mga duwag. Hindi ko sinasabi yung mga OFW yung duwag ha. Etong mga opisyal natin na hamon ng gera sa China dahil yung pamilya nila nasa ibang bansa. Dahil dalawa ang passport. Dahil hindi naman makikipaglaban. Bakit? Pag nagkagera, lipad lang sila. Sinong kawawa? Tayo. Na walang bahay sa ibang bansa. Kaya mga baklayang mga animal na yan. Bakla kayo. Sinasabi ko na sa inyo, kayo mga, ang tatapang nyo sa China. Dalawa naman passport mo. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Hindi raw siya makakaluhod at makakahingi ng tawad sa bawat isa. Kaya sa halip, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. inanunsyo niya ang desisyon sa gitna ng bagong impeachment complaints na kinakaharap niya sa Kamara. At halos 1 linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Marami mang gustong magtanong sa bise, hindi Yan, teka muna ha. Okay, dito simulan natin. Maraming kumu-question. Okay, kay BP Sara, yung timing ng kanyang announcement. Una, masyadong maaga. Pangalawa, ang sabi, dahil yung impeachment niya tatakbo na, tapos yung kay PRRD, next week na rin. So parehas next week. So sinasabi niya, kinokontrol ni BP Sara yung mga congressman na didinig at pipirma doon sa impeachment ni BP Sara. So sa madaling salita, minamanipula niya yung mga congressman. Eh ano ngayon? Di ba? Eh ano ngayon? Gaya ng sabi ko, it's about time. Linyahan na natin. Ikaw ba ay pro-addict o anti-addict? Ganyan lang kasimple ang buhay. Yung ginawa ni BP Sarang announcement, naglagay siya ng linya. Ikaw ba ay pro-magnanakaw o anti-magnanakaw? Ganun kasimple yun. Alam mo, mas gusto ko ng ganun. Alam mo, mas natuwa ako kay BP Sara. Alam to ng mga kapwa ko bananteros. O medyo may ano ko, ba't naman dapat. Sabi ko nga, dapat tapos na yung, alam nyo yung nagsalita si Amy Marcos ng bangag-bangag-bangag yung kapatid niya. Kung gumalaw si BP Sara, tapos na yun. Hindi ko sinasabing gagalaw ng illegal, ha? Gagalaw siya sa tamang paraan. Kung lumabas na siya ron, tapos na yun eh. Sigurado maglilipatan na may impeach si Bongbong. Diba? But anyway, nangyari na yun.
But this time, eto na ang tayan. Kumbagat sa buhay ng tao, hindi ka pwedeng maligamgam. Sinusukan ng Panginoon yung taong maligamgam. Diba? So ngayon, may linya na. Papabor ka ba sa adik o hindi? Ano lang kasimple. Ngayon, etong ginawa ni BP Sara, I strongly believe, ito ang mag-uuwi kay PRRD. Sooner or later. Bakit? Bukod doon sa impeachment ni BP Sara, yung political maneuvering, maraming lilipat at will disagree yung pagpapadala kay PRRD sa ICC. Simula na po ito. Tagumpay ito, iuwi na si PRRD. Yang pagdeklara niya, yan po ang pag-uwi kay PRRD. Gaya ni Bam Aquino, mamaya pag-usapan natin, hindi siya pabor na dyan ilitis si PRRD sa ICC. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Okay? Duterte sa International Criminal Court. Marami mang gustong magtanong sa bise, hindi mo na yan pinaunlakan kasunod ng anunsyo. First question. Next time na ang question. Okay. Thank you. Okay. Morning. Iniwan ko kay JC yung Buti, kabuuan ng huwag ka nang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. 24 oras. Pero ito, Tugon naman ng Malacanang. Mas maraming isyong dapat ihingi ng tawad si Pakinggan Vice nito. President Sara Duterte. Pinayuhan din ito ang publiko na suriin kung ang iboboto sa 2028 ay Manchurian candidate o puppet ng dayuhan. Maikli naman ang mismong reaksyon ng Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Good luck. Ito ang maiksing sagot na Malacanang nang hinga ng reaksyon sa pagdeklara ni Vice President Sara Duterte. Natatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo nang marinig ang plano ng bise. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. good luck. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Kung anong Ano, dito, nabalik natin dito. Good luck sa pagdeklara ni BP Sara na tatakbong 2028 as president. Yun lang ang nasabi ni Bongbong Marcos. Good luck. Alam nyo ibig sabihin nun? Duwag si Bongbong Marcos. Duwag. Talagang takbuhin talaga si Bongbong Marcos. Takbuhin. Parang sinabi niya, sige, ang sabihin mo lang doon sa sinabi ni BP Sara na sabi ko, good luck. Tapos ikaw nang bahala, Claire. Animal, tumago na naman sa palda ni itong si Bongbong, tumago na naman sa palda ni Claire. Yung good luck na yan, atras buntot. Atras betlog. Duwag si Bongbong Marcos. Yan lang po, ganun lang kasimple. Kasi pwede niya namang sabihin na karapatan niya yun, yung ganyan-ganyan. Hindi. Hindi siya nagsalita. Para na lang, hindi niya na kailangan ipagtanggol yung sasabihin niya. Si Claire na lang ang bahala. Kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Kung anong igsi ng mga katagang good luck na tugon ng palasyo sa deklarasyon ng bise, ay siya namang haba ng sagot ng palasyo sa paghingi ng paumanhin ng bise sa pagtulong anyang mahalal bilang Pangulo, si BBM. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Sinabi ba ni Sara na siya naghalal kay Marcos? Ang sabi lang niya,
Humingi siya ng dispensa dahil tinulungan niya si Bongbong Marcos mahalal. Hindi niya sinabi, ako naghalal kay Bongbong Marcos. Ang tanga nitong abogado na ito. Paano naging abogado to? Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Anong naitulong ni Bongbong Marcos kay Sara? Ang tanga. Hindi nga siya nanalo bilang Vice President kay Lenny. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Hindi niya sinusolo, tanga. Katanga kasi. Hindi niya sinusolo. Humingi siya ng dispensa doon sa mga taong nagtiwala. Ito konteksto niyan, Claire, para maintindihan mo. Maraming ayaw kay Bongbong Marcos. Una, dahil addict siya. Alam naman to ng buong Pilipinas. Pangalawa, anak siya ng diktador. Alam din to ng buong Pilipinas. Kaya nga sabi ko, hindi siya nanalo kay Lenny. Diba? Humingi siya ng dispensa dahil maraming ayaw kay Bongbong Marcos. Katulad naming Banateros at katulad ng iba. Tapos, ang difference lang ng Banateros, hindi kami sumang-ayon na iboto si Bongbong Marcos. Pero maraming ayaw kay Bongbong Marcos, ibinoto siya because of Sara Duterte. Yun ang konteksto nun. Paminsan kasi, pag galit tayo, yung logic natin, yung talino natin nawawala. Matalino naman to, abogado to eh. Kaya lang siya nagmumukhang tanga kasi inuuna niya yung galit. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Sara. Dahil pinagkatiwalaan siya. Halimbawa, may nagbenta sa'yo ng bahay, ng lupa. Dahil kaibigan mo yung nag-ahente sa'yo. Yung pala, peke. Peke yung titulo. Siyempre, hihingi ka ng dispensa doon sa binagbentahan mo. Ganyan din nangyari kay Sara. Peke. Peke yung presidente. Oh, pero hindi niya sinasabi na siya ang nagluklok kay Bongbong Marcos as president. Tanga. Sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw hingi ng tawad ng Vice Presidente. Una na riyan, ang katiwalian ay binabato niya sa administrasyon. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang Magkano confidential funds ni Bongbong? opisina at the time, OVP at ng DepEd. Dapat din daw humingi ng tawad ang bise para sa mga extrajudicial killings, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng bise na lubog sa bahang bansa, bagay na nangyari rin naman daw nung panahon ng kanyang ama. May komento rin ng palasyo sa mga nagsasabing ang anunsyong ito ay hakbang para protektahan ang sarili mula sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili. Tanga. Sorry. Siya pa ang tinawag, parang sinasabi niya si Sara Trapo. Hindi. Bulag ka ba talaga? Yung amo mo, wala nang ginawa simula 2022. Officially, 2023. Wala nang ginawa kung hindi bakbakan si Sara. Di ba? Ngayon nag-declare, siya pa yung politician. Siya pa yung parang tinatawag niyong Trapo. Pina-impeach nyo nga last year eh. Tapos inuulit nyo pa ngayon. No. Interes.
Ngayong may deklarado ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028 na pag-uusapan kung sino magiging manok ng administrasyon at kung handa ba silang makipag-alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara. Hindi pa raw yan ang pag-uusapan sa ngayon ayon sa palasyo. Pero ngayon pa lang, may panawagan na sa pagpili ng iboboto sa 2028. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. Makabayan. Hindi yun si Bongbong. Makadroga yun eh. Dapat interest ng bayan ang sinusulong o hindi rin si Bongbong yun. Kasi droga ay sinusulong nun. Ano pa? At maging cautious tayo, maging mapanuri kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Ang Manchurian candidate, katagang Manchurian. sumikat sa libro at mga pelikula bilang Manchurian. tawag sa isang politiko na may agendang mapaminsala sa kanyang sariling bansa dahil pasikretong kinokontrol at nagsisilbing puppet ng isang kalabang bansa. Para sa GMA Hindi yun. Hindi yun si Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong Marcos, Manchurian candidate. Puppet. Bakit? Hawak sa liig ng Amerikano. May tatanggi ba niya yan? Sinabi niya hindi niya papasukin ng EDCA pero pinapasok niya ang EDCA. Bakit? Alam naman natin, napakadaming na-freeze na account ni Bongbong Marcos sa Amerika. Marami pa yung hindi nababayaran doon. Meron pang alam natin, yung yaman niya ay nasa hawak ng Amerika. Kaya hawak yan sa leeg ng Amerika. Duterte ba hawak ng Amerika sa leeg? Hindi. Doon tayo sa realistic, Claire. Tingnan ninyo yung amo ninyo. Yung amo mo, tuta ng Amerika. Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Tingin naman ng ilang mga mambabatas, kalkulado ang timing ng anunsyo ng bise para mapigilan ang pag-usad ng kinakaharap niyang mga impeachment complaint. Ano ngayon? Nakatutok si Mariz Umali. Para sa Makabayan Block, ang anunsyo ng pagtakbo sa pagkapangulo ni Ang daming mga NPA kinabahan bigla. Hindi siya. Baka sabihin nyo siya yung sinatukoyan ko. Hindi siya. Yung mga pabor sa mga namumundok, yung mga pabor sa NPA, yung mga pabor sa komunista, ninervyos ang mga animal. Hindi siya. Yung mga dilawan, nakaw. Nag-meeting na yan. Siguro, ano na nangyari? Ano na gagawin natin? Pambira. Ito na, nagdeklara na. Lalong tataas pa. Aasahan ninyo. Mataas na trust rating kay Sara. Mataas na sa survey. Lalo pang tataas yan. May problema sila ngayon. Bakit? Hindi na nila maawakan sa leeg yung mga congressman. Natatakbo sa 2028. Lalo na yung gusto sa national position. Diba? Kasi kita nila tumaas na si Sara sa survey eh. Malilintikan sila pag dumikit sila. Bakit kanyo? Yung ginawa ni Sara will intact more. Yung dati ng malakas na DDS. Yung dating madami ng DDS, dadami pa. So kaya nga ang usapin ngayon, pro-addict ka ba o anti-addict ka lang? Pag nag-pro-addict itong mga congressman, lagot sila sa 2028. Dahil sigurado namang, kung hindi nila mapapatay si Sara, sigurado magiging presidente si Sara. Ano ngayon sila? Nga. Patay. Yung mga NPA, kinabahan ngayon. Yung mga dilawang tayo, kinabahan na. Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028. Taktika raw para mapigilan ang pag-usad na impeachment case laban sa kanya. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment. Totoo man o hindi, wala ka na doon. Yung mga iiyakin. Naglabasan yung mga iiyakin. Complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na
dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli, no, ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential fund. Yun. Sige, paniwalaan mo yung sinasabi mo. Sige, paniwalaan mo yan. Alam naman natin na una, walang boses to. Pangalawa, alam naman natin hindi ganyan mag-isip ang mga politiko. Andun sila sa sigurado. Huwag na natin itanggi yan. Pangatlo, alam naman natin walang ebidensya yung mga ibinibintang nyo. So, nagsasalita lang siya to convince the people, pero wala siyang nakukonvince. Ganito yun. Ha? Halimbawa, itong mama na to, sinabi niya, alam nyo naman, ako ay bagong ligo at ako ay pogi. So kahit sabihin mo na ikaw ay naliligo araw-araw, kahit sabihin mo na sabihin pogi ka, walang maniniwala sa'yo, animal. Wala. Niloloko nyo lang yung mga dilawang tae at saka yung mga NPA. Pero in reality, sa likod ng isip nila, tanga, hindi ka talaga pogi. Pero para na lang hindi magmukhang maganda si Sarah, sabihin ko na lang pogi ka. Nakukuha niyo po yung analogy? Ganyan ang ginagawa nitong mga dilawan. They are just pretending na totoo yung sinasabi nila pero walang epekto. Wala. In short, walang bilang. Ito yung attack nila para i-reframe yung narrative na lahat na nangyayari ay dahil sa takbo siyang presidente. May 3 impeachment complaint na hawak na ngayon. Ang tanggapan ni Yari yung mga child abuser. Himas rehas kayo. House Speaker Bogie D. at hinihintay na ma-refer sa House Justice Committee. Kabilang sa reklamo ang Alam mo, issue ng maanumalya umanong paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Bagamat naniniwalang hindi makakaapekto sa paggulong ng reklamo ang anunsyo ng Vice Presidente, naniniwala si Senior Deputy Minority Leader Lawrence Defensor na may epekto ito sa pagpapasya ng mga mambabatas sa kahihinatnan na reklamo. I can tell you that it may affect how the voting will come out. Mabuti din para sa kanya, para malaman niya kung sino talaga ang mga kakampi niya at kung sino ang hindi niya mga kakampi. Yun yung sinasabi ko sa inyo. It's about time na malaman natin sino ang pro-addict at sino yung anti-addict. Advantage for her right now, especially that the impeachment complaints will be referred to the Committee on Justice. Kaya hamon ni Gabriela Party List Representative Sara Elago sa mga kapwa mambabatas, ipakita nila yung kanilang pagiging tapat dun sa sinumpaang tungkulin na magsilbi sa interes ng taong bayan at hindi yung mga pansariling interes. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila De Lima, hindi na siya nagulat sa anunsyo ng Vice Presidente. Pero dapat ay panagutan daw muna niya ang mga paratang sa kanya. Karapatan naman niyang magdeklara kahit napakaaga. Tulad ng karapatan din ng mga Pilipino na singilin siya sa mga seryosong aligasyon ng katiwalian at paglabag sa batas na panawagan na po natin noong 2024 pa. Mas magandang harapin at sagutin muna niya ang mga ito bago ang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. Karapatan niya na magdeklara, tatakbong presidente, karapatan din ng Pilipino daw na singilin si Sara sa kanyang mali at karapatan mo rin, Laila De Lima, na magkaroon ng driver. I-enjoy mo ang driver. I-enjoy mo ang driver. Kasi, baka babalik ka sa kulungan. Baka lang naman, hindi naman ako nagsasabi niyan. Oo. Syempre, pag naupo yan si Sara, kung talaga may sala ka, at kaya ka lang napakawalan para kampihan mo yung adik, pag naupo yan, yun talagang kasalanan mo, kailangan mong panagutan. So ako, masasabi ko lang,
enjoy mo na yung freedom mo. Kainin mo na yung gusto mong kainin. Yung mahahabang buffet. Yan, yung mahahabang buffet. Kainin mo na. Tapos, kumuha ka ng poging driver. Nang sa ganun, makapasyal ka. Pasyal ka ng pasyal. Kasi pagka nakakulong ka na, hindi ka makakapasyal. So, kumuha ka. Pero siyempre, masarap yung driver na pogi. At saka may sarap din yung may driver ka, 'di ba? Para hindi ikaw nagda-drive. So kuha ka ng poging driver, siyempre para presentable naman pag namasyal ka, yung nakaalalay sa iyo. Enjoy life. While you can. Pero may hirit si Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. May hanggang Alam mo, yan yung sinasabi ko. Teka muna, huwag ka muna ito yung sinasabi natin. Tatandaan po natin. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Pilit nilang pinapatanggal si Sara. Alam mo, ang problema talaga, si Bongbong. Una, inutil na leader. Pangalawa, yung korupsyon, hinayaan niya or kasali siya sa korupsyon. So, hindi lang ito dahil malakas ang Duterte. Yes, partly malakas talaga ang Duterte. Pero alam nyo, kahit ma-impeach nyo si Sara, kahit sinong Duterte tumayo, kahit si Kitty, iboboto na ng tao. Bakit? Dahil ayaw na ng taong bayan sa kalidad ng leadership ni Bongbong Marcos. Dahil ang dami nang nalunod. Naiintindihan nyo po ang punto? Kaya kahit anong gawin nyo kay Sara, kahit patayin nyo si Sara, na sana naman hindi kayo magtagumpay dahil alam ko isa yan sa plano ninyo, di umano. Maraming uusbong. Ang problema po ay hindi si Sara. Ang problema po si Bongbong Marcos. Inutil yung leader nyo. Baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. May hanggang March 2 si House Speaker Bogie D. para maisama sa order of business ng House Plenary ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak naman ni Defensor, walang magiging delay sa pag-refer nito sa House Committee on Justice bilang patunay na walang magiging bias ang Committee on Rules. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Matapos magdeklara ng kandidatura si Vice President Sara Duterte para sa pagkapangulo sa 2028, itinutulak na ni PDP Laban President at Senador Robin Hood Padilla ang tambalang Duterte at Senadora Amy Marcos. Ang iba pang mga political parties, wala pa raw na pag-uusapang pambato. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung malino na ang plano ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa election 2028, ang tinatawag ni Senadora Risa Hontiveros na oposisyon, posibleng sa katapusan pa ng taon ang pinakamaagang makapagpasya kung sino ang magiging pambato. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa. Una sa lahat, Risa Hontiveros, tigil-tigilan mo yung kagagamit mo ng oposisyon. Paano kayo magiging oposisyon? Gusto nyo makitandem sa gobyerno. Paano kayo magiging oposisyon ni hindi nyo nga silipin yung ghost projects ng gobyerno? Lahat ng sabihin ng magpinsang magnanakaw, oo kayo ng oo. Tahimik kayo. Paano ka naging oposisyon? Mahina na talaga utak nito si Risa. Para pumili ng aming mga kandidato, whether by the end of the year or first quarter of next year. Ako muna ito lang ha. Pipili daw sila ng kandidato.
End of the year or maybe next year. Okay. Alam mo ako sa totoo lang, gusto kong tumakbo tong presidente or vice president. Bakit? Siguradong talo. Oh, pustahan tayo. Siguradong talo. Alam mo makikinabang pag ginawa niyo tong kandidato ng presidente o vice president. Siya lang. Magkakapera siya eh. Magkakapera. Papayuhan ko kayo mabuti. Bagamat gusto ko siyang tumakbo para sure win na si Sara, pero kahit naman sino na ang tumakbo, sure win eh. Kukuha kayo ng lalaban kay Sara at gagawa kayo ng tandem na presidente, vice president na lalaban kay VP Sara. Kumuha na kayo, eto pakinggan yung mabuti. Kumuha kayo ng may ambag. Yung makakatulong sa inyo. Mga brad, walang ambag to si Risa. Makinig kayo, dilawan. Walang maiaambag sa inyo si Risa. Walang boto na maitutulak si Risa sa inyo. Walang boses, walang influence, walang karisma, may bagahing PhilHealth, may bagahing tanim witness, di umano. In short, liability to si Risa. Kung bubuo kayo ng tandem galing sa gobyerno at saka galing sa dilawang tae, kumuha kayo nung may ambag. Yung makakatulong. Hindi liability. Liability to si Risa. Next year. Sa mismong pag-uusap pa lang sa kanilang hanay, wala pa yung mga pangalang lumulutang, pero katangian pa lang na hinahanap sa pambato. Yung common values na nahanap namin sa aming hanay. Pabalyos-balyos pa ang animal. No? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance. Alam mo, nagdeklara si Sara, no? Tapos nakaitim siya. Nagsasalita siya, nakaitim din siya. Grabe mag-apply to na maging standard bearer ng dilawang tae. Di ba? Pumupostura na si Risa. Pagkakakitaan lang kayo niyan. Yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa. Ang magiging manok naman ng administrasyon at posibleng alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara, hindi pa rin napag-uusapan ngayon sa palasyo. Wala pa rin paghahanda para sa 2028 elections ang national. Dito, mayaman ka na. Sandal ka sa maleta. Si Itbulaga, sandal sa maleta. Hindi kaya nakukonsumisyon na yung asawa mo sa'yo. Nationalist People's Coalition o NPC. Ayon sa chairman nitong si Senate President Tito Soto, maaga pa rin aniya ayon sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tiniyak niya magpapatakbo pa rin sila ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ang kilalang kaibigan naman ni Vice President Duterte na si Senador Amy Marcos, tinanong din ng media kung ano ang plano kasunod ng anunsyo ng bise. Talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. So open, ma'am? Ha? Open to Hindi siya nag-announce, muna siya. Kayo talaga. Ang presidente ng PDP Laban na si Senador Robin Padilla itinutulak ang tambalang Sara Amy sa 2028. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Alam mo, eto sa akin ito si Robin ito yung kaibigan. Kakampi natin. Pero maling-mali si Robin dito. Alam mo, Banateros, pag tama-tama, pag mali-mali. Ganun lang kasimple yun. Di ba dati binabanatan natin si Amy? Pero nung may maganda siyang ginagawa, pinupuri din rin yung tama niyang ginagawa. Ito si Robin, kahit kakampi natin,
Ibabanatan din natin, mali itong ginasabi mo. Robin, maawa ka sa Pilipinas. Yang ipinaglalaban mong girl power. Tapos ang kapalit, Marcos. Nagkaloko-loko na tayo. I mean, humingi na ng dispensa si Sara dahil pinagkatiwalaan niya ang Marcos. And here you are suggesting na maging kapartner niya another Marcos. Hindi na ba kayo magsasawa sa panloloko sa Pilipino? Hindi na ba kayo magsasawa na naliligaw niyo ang Pilipino? Kung hindi niyo man niloloko, naliligaw dahil sa inyo. Sir Robin naman, tigilan niyo na yung mga ganyan. 'Di ba? Ako po'y believe sa inyo tayo kay kakampi, tayo Duterte. Pero wag naman Marcos na. 6 na taon na masasayang natin dahil sa Marcos. Dahil sa pag-girl power, bakit kailangan natin ng girl power? Hindi ko po sinasabing masama ang girl power. Ang punto natin dito, it's not about the girl power, man power, boy power. Hindi yung power. Ang importante dito, may power. Ay, puro tayo power. Importante rito. Makaahon tayo. Another Marcos. At the end of the day, kapatid pa rin yan. Dugo pa rin yan. Robin naman eh. Huwag ka nang dumagdag doon sa panlilinlang. Hindi ko sinasabing nililinlang mo ang taong bayan. Pero nililinlang ng Marcos ang Pilipinas eh. Naliligaw ang Pilipinas dahil sa Marcos. Huwag ka nang kasangkapan. Pagka umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara ay reconciliation ako. Pero ang 2028 ayaw pang pag-usapan ng ibang senador. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Ako wala pa. Trabaho muna ako ngayon. 2 years pa. Medyo mahaba pa ang panahon. So ako nakafocus lang sa trabaho. Para sa GMA Integrated Ay nako, hanggang dyan na lang po muna tayo. Maraming salamat sa mga nanood at especially yung mga nanonood simula't simula hanggang sa matapos. Sana masubaybayan ninyo, mapanood ninyo buong buo ang ating mga vlogs at nanunumbalik tayo. Kaya huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. At sa mga hindi pa po subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone.